Hello mga kakusina! Ako po ulit si Ate Angel ng Kusina ni Angel, and for today's video, tuturuan ko po ulit kayo ng another kakanin recipe na baka hindi mo pa nasusubukan sa iyong kusina, kaya't panoorin ang buong video dahil madali lang po ito. So this time, naglagay lang po ako ng 2 cups of glutinous rice dito sa ating mixing bowl, or half kilo ng malagkit na bigas. And then, uunaban ko lang po ito ng 2 beses. After po nun, ilalagay ko lang siya sa aking kawali kasi mas komportable ako kapag dun ko siya iluluto. And then, lalagyan din po natin to ng 1 can or 400 ml na coconut cream. After adding ng ating 1 can na coconut cream dito sa ating malagkit na bigas, yung mismong lata po na pinaggamitan natin ng ating coconut cream ay maglalagay tayo dito ng 1 cup of water para lang mas masimot pa natin yung ating coconut cream. At kapag nailagay na natin yung ating 1 cup ng water, hahaluin lang po muna natin yung ating bigas pati yung ating coconut cream para mag-combine lang sila dito sa ating kawali. And then after po natin yan ma-mix ng maigi, ipapantay lang natin yung ating malagkit na bigas at lulutuin lang po natin to over high heat kung paano lang din po tayo magluto ng ordinary rice na ginagamit natin daily. Yan, so lulutuin lang muna natin to mga kakusina over high heat, and then mamaya po ay ipapakita ko pa kung ano pa yung next procedure. Kapag naluto na natin yung ating malagkit rice doon sa ating coconut cream or unang piga sa gata, mapapansin po ninyo na hindi pa ganon luto yung ating malagkit rice. Kapag napansin nyo po yun, maglalagay na tayo dito ng isang lata or 390 grams na ube condensed milk. And take note mga kakusina na dapat po ang apoy natin dito ay mahina na lamang dahil hahaluin na po natin to continuously. Pero after natin mailagay yung ating condensed milk na ube, maglalagay lang din po ako dito at least half teaspoon ng ube halaya essence. Yan, kapag nailagay na natin yan dyan, hahaluin ko lang po ito ng maigi habang mahinang apoy yung ating kalan. Ayan, so imimix ko lang to ng maigi mga kakusina hanggang sa makita ko po na ma-absorb na ng ating malagkit rice yung inilagay natin na coconut cream, water, pati yung ating condensed milk. And then after po nun, mapapansin ninyo na yung ating mismong mixture ay magiging makunat-kunat na po ito at magle-lessen na talaga yung liquid na inilagay natin dito sa ating kawali. And yes mga kakusina, habang niluluto po natin to, dapat continuous po natin siyang hinahalo para naman hindi siya maninikit or masusunog doon sa bottom ng ating pan. Yan, so lulutuin ko lang to mga kakusina habang hinihintay ko siyang ma-absorb ng ating malagkit rice, and maya-maya po makikita ninyo na magmamantika na rin mismo yung ating mixture. Yan, so habang hinahalo natin to continuously at hinihintay ko pong makuha yung tamang consistency ng ating malagkit rice, please don't forget to like and follow yung ating Facebook page na Kusina ni Angel, and kung meron din po kayong Instagram, paki-follow na rin ako doon, Kusina ni Angel. And kung gusto nyo rin matuto pa ng iba pang mga recipes o kaya naman gusto nyo rin mag-share ng mga niluluto ninyo everyday, pwedeng-pwede ho kayong sumali sa ating Facebook group. Andyan lang po yan sa ating Facebook page. At ayan na nga mga kakusina, kapag napansin nyo po na naluto na or nakuha na natin yung ganitong consistency ng ating ube biko, pwede na po natin i-off yung apoy sa ating kalan at ita-transfer lang po natin to sa ating mga molder. So ako po ay nagsukat lang ng tigwa 1 cup nitong ating ube biko at i-flatten lang din po natin to directly doon sa ating mga molder. At kapag nailagay nyo na po yan dyan sa inyong molder at na-flat nyo na siya, pwede na muna natin tong iset aside bago gawin naman po natin yung next procedure. And yes mga kakusina, habang nakaset aside po yung niluto natin kanina na ube biko, sa isang kawali maglalagay lang po tayo dito ulit ng 1 can or 400 ml na coconut cream. And bubuksan na po natin yung apoy sa ating kalan para maluto na po agad yung ating coconut cream, at maglalagay po tayo dito ng panutsa. So ito po ay nabili ko sa palengke. Pwede po kayo dong magtanong kung saan po ba makakabili ng panutsa. So ito po ay para siyang bao yung itsura niya. Tapos
magkadikit sila. So, in total, dalawang ganun po yung binili ko, yung isang magkayakap sila na panutsa. At hiniwa ko lang po ito ng ganito, halos kalalaki. Pwede nyo pa siyang liitan para mas mabilis po siyang maluto dito sa ating coconut cream. So, kapag nailagay na po natin yung hiniwa-hiwa natin na panutsa, maglalagay lang po tayo dito ng konting salt para naman maging balance din yung lasa ng ating ginagawang recipe. And then, lulutuin lang po natin to continuously stirring hanggang sa makita po natin na ma-fully melt na talaga yung ating panutsa. At mapapansin nyo rin po, nakakapal yung consistency nung ginagawa nating mixture. Dahil maluluto po yung ating coconut cream at the same time ay nagko-combine na rin yung kanilang lasa. Yan. So, lulutuin lang natin to mga kakusina, continuously stirring over high heat para po makuha agad natin yung tamang consistency. At ayan na nga mga kakusina, habang continuous po nating niluluto yung ating minatamis na latik, mapapansin nyo po na lalong kakapal yung kanyang consistency. And paano nga ba natin malalaman na okay na yung ating minatamis na latik? Kuha lang kayo ng konti, tapos i-drop nyo lang siya sa water. Kapag nakita ninyo na namuo siya doon sa water na pinaglagyan ninyo, ay meaning pwedeng-pwede na nating i-off yung apoy sa inyong kalan at ready na natin tong isalin doon sa mga sinet aside natin kanina na ube biko. Yan. So, akin kasi okay na yung ganito, makapal na yung kanyang consistency. At talaga naman kapag sinalin natin to doon sa ating malagkit or sa ating ube biko, ay makikita ninyo na makinis yung kalalabasan ng inyong minatamis na latek and hindi po siya parang nagka-crack-crack. Yan. So, i-off ko lang yung apoy sa ating kalan at ita-transfer ko na po ito dito directly sa ating mga ube biko. After po natin tong maisalin dito, syempre, i-flatten natin yan or igalaw nyo na lang yung inyong molder kasi susunod naman po yung inyong minatamis na latek at palalamigin lang natin to for about 15 to 20 minutes or ilagay nyo lang siya sa inyong chiller and then, pwede nyo na po yung i-enjoy. At ayan na nga mga kakusina, tapos na naman po ang ating no bake and no oven na ube biko with minatamis na latek. Kung nagustuhan nyo po yung ating video, please like and share this video at kung hindi pa po kayo nakakapag-subscribe sa aking YouTube channel na Kusina ni Angel, please click subscribe button, click nyo na rin yung notification bell, click all para lagi kayong updated sa bawat ina-upload kong mga videos. Yun lang mga kakusina. Thanks for watching and enjoy this video. Yes mga kakusina, sino rin po pala sa inyo ang kakanin lovers? Say hello sa ating comment box section.